umpisahan ho natin itong vlog na 'to doon sa eto naku nasabihan po na parang nasa ibang dimasyon ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Sino po ang nagsabi? 2 araw na po ito ibinalita, mga kababayan, si Congressman Paulo Ortega. Alam niyo meron akong kaibigan diyan sa mga Ortega, eh. Pangalan niya din Pakoy. Nakakasama ko 'yan doon nung nasa Pilipinas ako. Paano kami no'n, starstruck kami no'n. Yung mga gano'n, sabi ko, nabibilang ba ako dito sa mga starstruck na gano'n? Pero iba naman yung sa amin. Kung matatandaan ko, for you to see, yung dapat na ita-title dyan. No? Diyan ko nga po nakasama. Yung dati ang tawag namin sa kanya, Direk Gary. Pero po ngayon, hindi na siya director eh. No? Ano na po siya? Siya yung kapita-pitagan, numero 1 na broadcaster po o journalist ng News 5 na si Direk Gary De Leon. Shoutout sa iyo, Direk, no? Napunta kami diyan. Dinala kami ni Direk Gary diyan, no? Yun nga po, yung si Direk Gary yung sinasabi ko, si newscaster po ng News 5, Gary De Leon. Punta kami diyan sa La Union, ang ganda, no? Nakilala namin yung tatay ni Pakoy. Nakababatang siguro si Pakoy nasa 40 o 35 na din anyos, ganyan, ano? Pero panigurado ko hindi ito yun eh. No. Pero matagal ko na hindi nakausap. Anyway, bumanat si Paulo Ortega, congressman ng La Union, mga kababayan, kay Inday Sara Duterte. Ano sabi? Nabubuhay yata sa ibang dimensyon ang BP Sara. Ano? Actually, tayo nga lang ho, mga kababayan, simpleng tao, normal na mamamayang Pilipino. Yung mga nakikita natin sa press conference ng Vice Presidente, para kung talagang pang lunatics na ho eh. Talagang pang pang malayong mundo na ho eh. Ibang dimensyon na po yung kanyang mga sinasabi. Mga boss. Ano po, halata naman 'di ba, mga kababayan? Halata naman po eh. Na yung tipo bang hindi niya na alam yung kanyang mga sinasabi. Ako, ang nakikita kong pinanggagalingan ho nun, mga bossing, yung stress sa buhay. Ano po? Yung galit, gigil, na naiipit sila, na meron sa kanilang pinapasagot, pero hindi nila kayang sagutin o iniiwasan nilang sagutin kasi nga maliligwak sila, mga kababayan. Kaya umaabot sa punto, pag nakita natin ang Vice Presidente doon sa mga press conference niya, bakit ganun? Parang nasa ibang dimensyon naman talaga yung kanyang mga sinasabi. Kagaya hunong huli, mga bossing. Yung taktika po nila doon, hindi ko alam kung para saan yun. Kung para ipamukha sa ating mamamayang Pilipino na sinusuportahan nyo yung impeachment ko, ha? Eto lang ako. Baliwala lang sa akin yan. Ano? Maning-mani lang sa amin yan. Parang ganun lang ho. Pero ang pinakita nila sa atin, mga kababayan, may ganyan pa no? Parang nanguhula si Manong Bola. Ang pinakita sa atin, mga kababayan, halos wala naman po. Di ba? Parang wala lang. O sige, magkwentuhan tayo dito, magchismisan tayo dito. Kulang na lang Red Horse, kulang na lang San Mig Light. Kulang na lang yung iinumin natin, tsaka konting pulutan. Ayos, pare. Ikaw, kamusta ka na, pare? Kamusta ba yung buhay mo? Merong pinal na impeachment, pare. Hindi ko muna sasagutin yan. Mas madami pa yung hindi ko muna sasagutin yan. Di ba? Pero yung gusto natin talagang marinig, mga kababayan, Laos. Wala tayong napulot doon, ha? Mga bossing. Tuloy ko. Kailan naging mas maayos ang buhay ng Pilipino noong panahon ng kanyang ama? Yun ang malupit na tanong ho, mga kababayan. Yun ang malupit na tanong, mga kababayan. Wala. Ako, dati, bulag ako dyan. No? Lagi ko sinasabi, mas okay pa dating Pangulong Duterte. Pero yung sinasabi ho natin, mga kababayan, na lagi pong
ikinokomento nung mga dilawang DDS? Sila na yung bagong dilawan, mga kababayan. Ano po? Sila, yun napatunayan natin na sila po yung dilawan talaga, mga bossing. Kaya po, bihirang-bihira nyo na ako mariringgan ng dilawan o kakamping. Kasi pang-asar natin yan doon sa mga kakamping Pero since nakikita natin, yung respeto nila, mga kababayan, inaalis na natin yun. Tinatanggal na natin yun. Mga kapatid, kaibigan nating mga kakamping na sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos kapag tama yung ginagawa. Ganyan naman din ho tayo, mga kababayan, di ba? Nakasuporta tayo kay Pangulong Bongbong Marcos kapag tama yung ginagawa. Pero kapag nakitaan natin ng hindi magandang ginagawa, babanat tayo kay Pangulo. Di ho ba, mga bossing? Sabi ko dati, dati, ganito, ganyan. Nakakalabas yung mga bata alas 11 ng gabi. Nakakalabas yung babae alas 11 ng gabi. Hindi ko na-realize, minsan sa pulis ka pala matatakot Baka minsan biglang sabihin, eto, mukhang mahilig sa party to Kunyari ako, yung itsura ko, eto, mukhang mahilig sa party to Mukhang ano to may daladalang mga epektos na ginagamit na droga pang party, ganito, ganyan. Doon, nung panahon na yon. Ngayon ko na-realize na kakabahan ka pala sa mga pulis, mga kababayan. Di ba? Yung 7 pesos na bigas, yun ang mas mabigat yun. Kaya nagtataka ako, may kapal ng mukha yung mga DDS na sabihin, nasa na yung pangako? Ngunit pangarap naman talaga. Nasa na yung pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas? Yung 7 pesos na bigas ng tatay nila, hindi nila hinahanap, mga kababayan. Ibig sabihin, pamumuliti ka lang po talaga. Ano po? Sa Davao na lang, mga bossing, yung sinasabi nila na safest city sa Southeast Asia, kung marirealize mo mga kababayan, yung mga balita ngayon, 38 na empleyado ng munisipyo, positibo, pulis, positibo, 1,200 na mga birth certificate ng mga Chinese na ang nakita, nagawa sa Davao. Doon na lang mga kababayan yung paulit-ulit nilang ibinabato sa Pangulo. Baha, yung pala, sa Davao, bahang-baha talaga. Di ba? Which is, alam nyo, natuwa ako sa mga kakamping, mga kababayan. Bakit ho? Nung panahon ng sobra yung ulan, mga bossing, yung sa Naga mismo, o yung sa Baluarte ni Atty. Leni Robredo. Sila yung unang tinamaan di ba? Bumaha, ganun ang nangyari. Pero, hindi nila sinisi ang gobyerno. Dahil sila naniniwala na merong mga flood control talaga. Kaya lang, ang sinasabi nung mga mismong taga roon, kahit gaano karami yung flood control na ilagay mo dyan, yung buhos ng ulan nun, hindi kakayanin talaga. Doon ka nakitaan ng respeto ang mga kakampik na hindi po talaga sila kagaya ng mga DDS na gagawa ng problema o kahit anong problema isisisi sa gobyerno. Yung mga kakamping, pag naiintindihan nila yung sitwasyon, hindi nila isisisi sa nakaupo. Kahit pa naging kalaban nila yan, kahit pa hindi nila sinuportahan dati yan. Di ba? Pag naiintindihan nila yung sitwasyon, mga kababayan, yung mga dilawang DDS, mga bossing, wala. Sila pa po ang mismong gumagawa ng problema. Sila pa po ang mismong nagtatanim ng ikasisira ng presidente natin. Di ba? Sabi ni Jinky Series, kaya nga may barangay kapitan, may mayor kasi sila ang magbabantay sa kaayusan ng kanilang bayan. Tuloy natin. Ang tanong natin kay BP Sara, mas maayos ba ang buhay ng Pilipino noong ang gobyerno ay tambak sa utang? Samantalang ang Pangulong Bongbong Marcos, yung inutang niya sa taong 2024, mga kababayan, bago matapos yung 2024, ay ilang porsyento ang bayad?
mahigit 98% bayad na sa buwan ng Nobyembre. O meron pang natitirang isang buwan para bayaran yung 2% na naiiwan. Yung kay dating Pangulong Duterte, naiwan lahat. Ano po? O sabihin na natin, para maging fair sa kanila, hindi naman lahat. O majority ng utang ng dating Pangulong Duterte, naiwan at pinapasan po ng mga susunod na mga presidente, mga kababayan. O di ba? Saan ang magandang buhay doon? Magandang buhay! Noong ang gobyerno ay tambak sa utang, may pandemic, mismanage, yun, kila Duque, di ba? At laganap ang extrajudicial killing. Kaya naman mga bossing, sabi ni Deo dito, dosena, 13 trillion pesos inutang ni Duterte, tinalo pa lahat ng past administration combined. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabing parang nabubuhay sa ibang dimensyon. Hindi alam ng Vice Presidente ang nangyayari nung panahon nung tatay niya ang nanunungkulan. Or, pinagtatakpan lang nila, mga kababayan. Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa? Sabi ni MSK Lab, never again to Sara and Digong Duterte and family allies and pro-China.